anong gusto nyo ngayon mangyari talaga, yung pinaka main course, bakit kay Daddy Frankie? Kaya magre-remind ako mga kababayan, huwag kayong pupunta basta-basta na walang appointment. Mag-email po kayo sa email ng Daddy Frankie Official. May nakamonitor naman sa aking mga staff na masagot kayo, ma-replyan kayo, para hindi nasasayang. Yun na rin yung panawagan sa akin ng DSWD dito sa Malasiki. Kasi pag hindi nila kami nadatnan dito, doon ang punta sa DSWD. So, yan din ang sinabi ni Vice Mayor sa akin. Kaya sabi ko, sige Vice. Actually, ilang beses ko nang pinanawagan to. Kaya lang yung iba talaga. Diba? Kasi, hindi ako makapaniwala minsan na pupunta ka, nakalayo-layo, minsan Bisaya pa, tapos sabi nila, punta. How you gonna sure, nadadatnan mo si Daddy Frankie? Oo nga. Di manghihinayang ka, yung pamasahe lang. Abot dito po. Saan po kayo galing, sir? Sige kami sir. Sige ako. Si ma'am. Sinamahan ako ni Sir. Sinamahan ko kasi galing sila sa Bayambang station. Napanggitan ko na kay Daddy Frankie na pupunta. Kaya over sa amin. Ngayon, sinulat ng guest officer na kung ano yung ma'am. So, sinamahan ko dito sir. Salamat, sir. Saan po kayo kayo? Tarang tulong nyo. Oh. Taga saan si ma'am? Bicol po, kamarin ni Sir. Mag-isa na kayo? Sige, pupunta tayo. Sir, pasok po kayo. Napasama kayo sa video, sir. Okay na. Okay na. Pasok po. Sige na, pasok. Hindi mainit. Tayo. Yan. Okay, sir? May camera yun. Pa? Ang dami niyo pong camera. Tatama sa buhay yan, ma'am. Okay, dito na. Para makausap po si ma'am. Kayo lang po, sir. Wala kayong kasama. Wala sir. Okay. Tubig, sir. Hindi, okay na sir. Okay lang. Sige. Buti nadatnan namin kayo kasi birthday ng brother ko, kayo umuwi kami. Kung hindi birthday ng brother ko, gabi pa kami siguro makauwi. And then mamayang gabi, balik ako ng Makati. Kaya maraming lakad. Timing kayo ma'am. Salamat sa Diyos at na-dahan kayo namin. Okay, by the way, ma'am, anong pangalan niyo po? Versita Olea. Ilang taon na po kayo? 65 na po. Anong kailangan? Bakit napunta kayo kay Daddy Frankie? Maghihinga sana po ng tulong baka tulong ka po sa anak kong dalawa. Kasi may depression po sila sa ngayon. Depression po yung kanilang sakit. Ilan po ba anak niyo na eh? Tatlo. Yung dalawang magkapatid na magkasunod yun. Asawa niyo po? Nasaan? Nasa bahay. Nasa bahay. Opo. So, taga Bicol kayo? Bicol po. Saan sa Bicol? Camarines Sir. Oh. Di ba doon sila? Maraming vlogger doon. Oh. Camarines Sir. Opo. Maraming vlogger doon. Malapit ba sa Daet yan? Maraming. Daet na yan eh. Opo. Magkaano lang. Ang layo na nay. Bakit kay Daddy Frankie pa kayo napunta? Nakita kasi namin sa vlog mo po na marami pong nag-iano pong ganyan ang mga sakit. Maganda naman ang resulta po. Opo. Kaya sabi ni maraming nag-advise sa amin. At ano daw kung dalhin mo yung kay Daddy Frankie kasi marami siya natutulungan na gaya ng anak ko may ganyan ang sakit. Sabi ko, itry ko daw. Sabi ko, paano naman ako makapunta doon? Sabi ng yung isa, i-search natin. Tapos pinag-search. Ano search nila? Hindi naman dito yung sa sunod dito na munisipyo. Bayang-bang, na-search nyo. Oo. Opo, hindi naman. Kaya pumunta na ako doon. Tapos, pagdating ko doon, sabi nila, hindi ko naman masyado daw yung Daddy Frankie. Buti pa nga i-endorse daw dito sa Malasiki. Kaya nakapunta ko ako dito. Tapos, ayan sila tumutulong ko. Kailan kayo umalis ng Bicol na? Anong Biyernes na po, gabi ha, mga alas 6 ng gabi sa Naga.
So, from Bicol, diretso talaga Sa Manila. sa Maynila mo na. Sino sinuluyan sa Maynila? Doon lang po ko sa PDX, sa terminal ng PDX. Ilang taon kayo ulit na, sorry? 65 na. Kaya niyo magbiyahe? Mag-isa lang kayo? Oh, okay, awa ng Diyos. 65 na. Bilib naman ako sa fighting spirit niyo. Buti na lang talaga nadating niyo kami. Ang Diyos ang aking kasama sa paglabi. Kasi pag wala. Kasi Nay, pagdating sa ganon, Bicol, dito pa lang kasi sa Pangasinan, talagang hindi na ako magkanda-ugaga din. Marami. Actually, may nirescue kami, may inilapit sa amin, nandyan sa kabilang room. Ngayon, talagang sagad-sagad yung oras namin. Gustuin ko man sa Bicol, syempre, kailangan ako mismo pupunta doon. Napakalayo nun. Malay lang kayo din po. Opo. Pero na mga 3 times na ako nagpunta dyan sa opo. 3 times na kami nagpunta dyan. Tawag nito. May mga vlogger din dyan kami mga kaibigan. Tatlo sila magkakapatid. Mm-mm. Tapos sabi ko, kasi sa financial medyo na short kami. Mm. Sabi ko, patapusin muna natin si kuya mo kasi 1 year na lang bago siya. 1 year naman sana bago magtapos. Di after ng pagka-graduate para ni kuya mo, kayo na lang. Ay ayaw niya talaga, ayaw niya magpag-aral. Wala siyang magawa. Ako naman nasunod kasi alam ko ng financial pang support. Nahinto siya. Mula noon, hindi na lumalabas-labas, hindi na kumakain na. Naku, nagsimula na. Opo. Oo. Yun lang po. Yun lang naman. Tapos ito namang anak kong lalaki, hindi si kuya niya tapos na mag-graduate. Gusto niya mag-boarding house. Mag-boarding house siya. Sabi ko, mag-commute ka na lang kasi wala ka nang kasama dito sa kwarto. Sabi ko, kaya mag-commute? Ayaw niya naman mag-commute. Gusto niya mag-boarding house kasi kung sa isip niya yata parang hindi maganda sa kanya. Ilang taon na yung mga anak nyo na may problema? Plus na po, Ha? 30 plus na. 30 plus. Same? Same po. Kasi 1987, 1985 yun. Yung isa yung anak ilang taon? Yung may problema? Dalawa na kasi sila po. Opo, dalawa yung may problema nyo anak. Ilang taon po yung isa? Yung isa, 1987, yung isa, 1985. Ilang taon po sila na? Mahina ako sa mate. Anak nyo yun, alam nyo edad ng mga yun. Oo, siguro mga 37 tapos 40. 85, 40. Parang 40 yung babae tapos 37 yata itong Pero may iniinom naman silang gamot na eh. O yung Clozapine. Napapacheck up nyo naman sila monthly. Opo, kundi paano ba pabalik-balik lang kay si Sir. Okay. Pabalik-balik lang. Opo, hindi naman talaga yung kaya. Diyan kasi pag iano mo dyan sa mental, after ng mga 2 weeks, papalabasin na. Pero hindi pa naman kay So anong gusto nyo ngayon mangyari talaga yung pinaka main course? Bakit kay Daddy Frankie? Kasi Sa nakita namin kasi, pinapalabas nyo ang pumupunta sa inyo talagang talaga parang wala nang opo. Total Sa pag-aalaga rin kasi yun, Nay, sa totoo lang. Tamang pag-alaga, tapos patulugin ng maayos. Tapos yung gamot talaga, tinitignan na iniinom talaga. Kasi kami, hindi naman po ako doktor. Sa gamot ay sa pag-aalaga, pagmamahal. Oo. Baka kasi pag kayo po, baka siyempre minsan pag pagod na, kaya marami kami, may mga taga-alaga talaga ako, na hindi bibitawan yung beneficiary hanggat hindi nakikita na ininom talaga. Tapos yung kain, monitor talaga. Minsan nga, pag pinapainom mo minsan ayaw uminom talaga. Opo. Sabi ko talagang dapat talaga. Hindi pwede po, kailangan iinom talaga, kakausapin talaga, kumbinsihin. Mhm.
Oo, kasi once na isang beses lang or twice na hindi na nakaliktahan, na laktawan, parang back to zero tayo sa 1 month. Opo, natutulala po sila. Yes. Ganyan po. Kaya sa amin, yun, pukus na pukus kami. Mayroon talagang nakabantay. Kabantay. Kaya awa ng Diyos, marami na kaming na-turn over. Kaya sinasabi ko sa mga pamilya na babantayan na nila. Opo. Unlike kasi sa dati, kasi mahirap. Kawawa yung mga kababayan, kapatid natin na nandyan sa lansangan. Oo. Di ba? Opo, sir. Bakit dalawa? May ba? Aywan ko nga ba, dyan sir, yun nga po sir, may ano naman yung pangyayari, hindi naman talaga magkasabay. Yun lang, Magkasunod. hindi naman magkasunod. May agot naman po. Kagaya nung napuntahan namin kanina, sir, dito sa San Carlos, inilapit din sa amin, pinuntahan namin ngayon. Teacher, una, tapos sumunod yung anak niya. So, kawawa rin. Hawa-hawa. Opo, so kinakausap namin muna yung mga pamilya kasi hindi naman kami nagdadala dito, hindi kami tumatanggap na walang authorized from family. Kasi alam naman natin, hindi naman natin hawak ang isip ng mga pasyente. Kaya nakikipag-transaction talaga kami sa pamilya. Opo. Mahirap kumuha na walang pamilya sa atin, puputukan. Tapos, opo, dapat talaga alam, tapos may consent talaga. So pagkatapos nito, Nay, babalik kayo ng Bicol ulit. Opo. Magkano pinamasahe nyo? Paggaling sa Rebo din. Ah? Rebo din. Magkano po yung nagastos nyo mula Bicol hanggang dito? Bicol to Manila, nasa 1K na. Bicol, Manila, 1K. Tapos naman Manila naman dito, nasa 400 plus. Dapat na nag-message lang muna kayo kasi syempre, di ba, yung mga kababayan, mga kabarangay, re-remind po ako ulit sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Gustong-gusto po ng inyong lingkod, gustong-gusto namin mga kababayan na matulungan lahat. Pero gaya na aking sinasabi parati, maliit lang na company po si Daddy Frankie. Loobin ng Panginoon sana na lumaki, lumawig yung pagtulong natin para mas makatulong pa tayo. Pero yung mga nagnanais na humingi ng tulong, bago kayo magpunta rito, mag-email muna kayo para schedule natin. Kasi kawawa po kayo pag hindi namin kayo na-entertain. Paano yung pamasahin nyo po sa hirap ng buhay ngayon? Diba? At saka para kasi kailangan talaga pagtutulungan namin yung pasyente natin, kami mismo pupunta. Although pumunta na kami ng Aklan, Iloilo, Bicol, Capiz, pinuntahan na namin yan. Pag pupunta ako dyan, 1 buwan. Nagmi-mission kami. Talaga. Pero malayo din. Kaya magre-remind ako mga kababayan, huwag kayong pupunta basta-basta na walang appointment. Mag-email po kayo sa email ng Daddy Frankie Official. May nakamonitor naman sa aking mga staff na masagot kayo, ma-replyan kayo. Para hindi nasasayang. Yun na rin yung panawagan sa akin ng DSWD dito sa Malasiki. Kasi pag hindi nila kami nadatnan dito, doon ang punta sa DSWD. So, yan din ang sinabi ni Vice Mayor sa akin. Kaya sabi ko, sige Vice. Actually, ilang beses ko nang pinanawagan to. Kaya lang yung iba talaga. Diba? Kasi, hindi ako makapaniwala minsan na pupunta ka, nakalayo-layo, minsan Bisaya pa, tapos sabi nila, punta, how you gonna sure, nadadatnan mo si Daddy Frankie? Oo nga po. Di manghihinayang ka, yung pamasahe lang. Hindi makausap. Diba? Kaya minsan, honestly po, minsan hindi ako naniniwala. Kasi once na, dati, nung na-open ko tong shelter ko dito, may pupunta dito. Sige, nahawa ko, bigyan ko. After 2 days or 1 day, ganun na naman ang darating, same scenario. Oo. Marami. So Friday ka na Friday ka umalis doon. Opo. Friday. Anong bus sinakyan mo? Yung kapalit ng Filtran ko. May ticket ka dyan, Nay? Mayroon. Ticket ng bus, pwede makita, Nay?
Sa ano ba? Ay, ito po. Games. Friday, 900. Check mo nga, pare. Naga. Naga City. Kaso mo kay Nay. Opo, alas 8 ako nag-alis ko lang kasi wala ako sa Katampo, Panagya. Sigurado pag hindi kami na datnan ni nanay kay sa DSW nila naman bagsak dito. Hindi nga sir, kanina. Sabi nga naman, wala talaga sila. Sabi nga, Balik na kayo, sabi ko pa. sabi ni Sir, wala bagang ng ano yan, wala daw nagbukas. Sabi ko, baka mahintay-hintay. Kaya nga kailangan talaga yung pupunta dito, magme-message sa, mag-i-email sa amin, hintayin yung response. Kasi talagang marami kaming ano, tama, okay, Friday. Tapos hindi rin naman agad namin mapupuntahan yun na yung anak nyo. Pero kung sinasabi yung napapacheck up nyo naman monthly, may gamot naman, ganun din ang magiging procedure namin. Opo. Nang sasakit kasi itong lalaki nga. Oo. Isang araw nga, sinasaktan, sinusuntok ako nung isang araw, yung lalaki, sinusuntok ako ng kaapat yata dito sa likod. Kasi kinakatalikod ako, nabigla ako. Sabi ng tatay, uy, huwag ko namang suntukin yung mama mo, maawa ka naman. Hindi. Opo. Talaga. So tapos ngayon na babalik ka ulit sa ano, Opo, hindi ka napagod. okay lang po. Kasi kung nag-message kayo sa amin, pag na-replyan kami, kami mismo ang ano, pupunta sa bahay nyo. Kasi yung pasyente nandoon sa inyo eh. Opo. Titignan namin, tapos sa... Nag-message nga, kaya lang wala pang ano reply. Saan kayo nag-message po? Ano yun? Parang doon sa Daddy Frankie official. Kaya lang, Nanood ka po ba kay Daddy Frankie Nay? opo, parang ano kaya, Para? busy. Ah? Baka busy sabi ko. Opo. Ayun. Sige na, bibigyan ko na lang kayo ng ano na, pamasahin nyo. No? At men, kunin nyo na lang address nila kasi pag nagawi tayo doon. Ano yung complete address mo na? Ipatingin ng ID para makakuha namin yung address mo. Sorry na ha. Okay lang? Hindi po. Okay lang po, sir. Maganda nga matulungan niyo po kami. Kailangan talaga makita namin yung pasyente. Okay lang, picturean na yan para makuha yung complete address mo. Kayo yung kasama sa bahay ng pasyente. Opo, sir. Kaya natatakot ako. Kaya kung minsan, hindi ako nakatutulog doon sa amin. Nag-ano ko sa ibang bahay. Persita de la Cruz Olea. Opo. Kaya sabi ko mahirap na. Init pa naman, babiyahe sila. Buti na lang, mabait sila, sir. Mabait po sila, sir. Ha? Mabait po. Opo. Eh, talagang ano, mga kapulisan natin dito, mababait. Kung sinasabi naman nila na hindi pare-parehas, pero dito naman sa Pangasinan, Malasiki, wala naman ako na-encounter. Talagang sumasaludo ako sa kanila. Ayun. Ha? Sige, bigay tayo ng pamasahe ni nanay. Huwag na sir, nakakahiya man. Ha? Eh, ano pa pinunta mo dito na? Humingi ng tulong, di ba? Ba't ka mahiya? Yung tulong sana sa dalawa ko lang po. Kasi, Oo. Pero hindi agad-agad na kasi sabi mo may iniinom naman silang gamot tsaka malayo kasi ang dami rin naming alaga dito. Opo. Pero pag nagawi kami doon, nakuha ko naman na yung address nyo, Opo. titingnan natin. Ano po? Nay, may 5,000 pamasahin nyo po. Ganun na yun. Sige na, huwag ka mahiya. Talaga sir. Sige na tayo. Sige nanay, okay lang po. Malayo yung biyahe para may pangkain po kayo sa daan. Kakakaya lang po sir. No, huwag po kayo mahiya. Okay lang yan. Opo, sige lang na, walang problema yan. Hindi ko rin naman to pera eh. Ito, revenue ko rin sa mga pag-a-upload ko, kaya tinutulong ko rin sa mga kababayan natin, honestly. Sige po, Nay. Huwag ka po mahiya. Ayan. Okay po. Sa'yo na po, tutuloy. Ako hininga nyo ang tulong pag binigay nyo sa akin yan. Oo. Sige lang, Nay. Okay lang. Mag-iingat ka po sa biyahe. Kung Sir. gusto nyo magpahinga muna, bukas bumiyahe. Opo, sir.
Ha? Ganun nga pong ginawa ko nung Biyernes di. O, saan kayo tutuloy? Sa PTX na naman po. Eh di mahirap doon. Mayroon naman Sunod-sunod nga yung schedule namin, akala ng mga tao nagbibiro ako. Hindi po talaga. Tulad yan, nag-text na yung isa dyan. Sabi ko may bisita ako saglit. Kayo po, kung anong gusto nyo. Sa bagay, baka ano. No? Magkaroon siya ng problema dun sa another sasakyan niya pag nagpagabi pa siya. Hindi kaya? Oo, sige. Ikaw na, anong desisyon mo? O, sabi nung sinakyan ko kanina, by 4 o'clock daw, mag-abang na daw ako sa terminal ng Mayamba. Ah, Kasi, ngayong hapon? Opo. Oh, okay. So, hatid ka na naman ni Sir doon. Hindi na po, mag-ano na lang po. Kung ano dyan ang pwede. Hindi, wala na problema sa kanila kung dyan lang sa Bayambang. Yung terminal ba? Oh, terminal lang. Walang problema kaila, Sir. Madali lang yan. Ayun po. Mm. Salamat po sa Diyos. Oh, so, Nay, naka-video tayo. I-upload namin to mapapanood ng kamag-anak pamilya mo. Okay lang po ba? Okay po. Kasi baka may gusto nga i-shoutout mga kababayan mo doon. So, okay, sa mga relatives ko at kaibigan, mga friends ko dyan sa Ocampo, nandito po ako sa residence ni Daddy Frankie para maghingi ng tulong sa dalawa kong anak. So, ano naman siya po, ang willingness niya po, nandyan talaga na makatulong sa nangangailangan, lalo na sa may mga sakit na ganito. Kasi sabi niya, marami na siyang pinagtulungan na hindi lang daw dito sa kanila, dito sa Pangasinan, kundi hanggang na po daw siya sa Mindanao and Visayas. Opo. So, mayroon din daw siya dyan sa Bicol na pinagtulungan na. So, siguro sa pagtulong niya din, siguro yung anak ko, matutulungan niya rin. Yes po. Sa gabay ng Panginoon, mag-pray lang tayo. Opo. Huwag tayo mawala ng pag-asa na ino. Opo. Sa bawat tulong ng Panginoong Diyos, nawa po ay maging kasangkapan siya sa para yung lahat na matulungan niya ay makasurvive sa mga ano. Sigad lang nakakalam na eh. Ano na masasabi mo sa mga kapulisan natin dito sa Malasiki? Sa kapulisan, hilig kang ng ano nila, police station. Ako po ay nagpapasalamat, hindi lang po sa Malasiki, kundi doon pa sa una kong pinagpunta na sa Mayambang. Opo. Po. Kasi doon ako nag-inquire. In-endorse po ako dito. Kaya salamat po sa tulong nyo. Hindi po kayo nag-alangan na magtulong. Kaya, so God bless na lang po sa inyo lahat. Ay maraming pa po kayong matulungan na nangangailangan na gaya ko po. So, salamat po. Taratan, hindi ka naman high blood na yan. Relax lang po para baka magka-problema pa tayo. Sige po, kalma lang. Relax lang po. Opo. Ako po ay ako ay nasisiyahan na tutuwa at nakaharap ko po ngayon. Yes po. It's my pleasure po na kahit napakalayo nyo naisip nyo pa si Daddy Frankie puntahan. Po. So, kahit po, sabi ko kahit malayo basta maano yung lang yung anak ko magkaroon lang ng anuhan. May cellphone po ba kayong dala? Meron. Okay, good. Para pag anything happen po, na kukontak nyo yung pamilya nyo. Opo. Kamag-anak nyo para kasi mag-isa lang kayo. Sir, salamat Salamat sa pag-assist ninyo. Salamat, no? The best po, the best. Yan, mga kababayan, mga kabarangay. Bago matapos ang video ito, papasalamat po ako sa kapulisan ng Malasiki. Ganon din dito sa Bayambang. Isa ko na pangunahing na iisip ng mga kababayan natin. At sa pag-assist ni Sir, kay Ma'am, mapunta dito. Salamat talaga kasi senior na po yung pumunta dito. Napakainit pa ng panahon. Nawa po, gabayan tayo ng Panginoon na mas lumawig pa yung ating pagtulong sa ating mga kababayan. Sir, okay na po. Salamat po. Sige na Sige po. Sir, thank you po. Ihatid nyo sila, men. Ngayon, kunin lang yung number mo na yun. Sakali. Kunin mo number. Baka sakali 3987. Bakit may kanina? Wala kang kasama talaga, sir?
Ay, ikaw lang. Ingat po. Oh, okay ka lang, Nay. Sige po. Thank you, sir. Ulit. Oh, salamat, sir. Salamat po. Umaga na parang wala ng pag-asa. Gabi na di mo alam kung saan kakapit. Ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo.